Palagi nang nakakaramdam si Jenna ng kakaibang presensya sa bago niyang apartment, pero iniisip niyang baka likha lang ito ng lumang gusali. Isang gabi, habang naghahanda na siya para matulog, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa salamin ng banyo. Sa una, akala niya'y ilusyon lang ng ilaw, pero nang gumalaw siya, hindi gumalaw ang anino. Ang figure ay matangkad, walang malinaw na itsura, halos nagtatago sa dilim ng banyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Jenna habang lumilingon siya sa likuran, pero walang tao doon. Nang muling tumingin sa salamin, mas malapit na ang anino, mas malinaw na ang hugis. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na lumilitaw ang anino, palaging sa mga mapanlinlang na mga ibabaw sa salamin ng banyo, sa bintana ng kusina tuwing gabi, pati sa screen ng kanyang telepono kapag naka-off. Hindi ito gumagalaw, pero nararamdaman ni Jenna na pinagmamasdan siya. Dahil sa labis na takot, sinubukan niyang kuhanan ito ng larawan, pero walang makuhang anino sa bawat litrato at video. Naghanap siya ng mga kasagutan sa online at nakakita ng maraming kwento ng mga taong nakaranas ng katulad na phenomena, pero walang nakatagpo ng solusyon. Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng stress, napagpasyahan ni Jenna na hindi na niya kaya. Binabasag niya ang lahat ng salamin sa apartment, tinakpan ng makakapal na kurtina ang mga bintana, at iniwasan ang anumang mapanlinlang na ibabaw. Sa ilang sandali, tila gumana ito. Nakaramdam siya ng kapayapaang hindi niya naranasan simula nang lumipat siya. Ngunit isang gabi, habang nakahiga sa kama, nakarinig siya ng mahinang bulong. Bigla siyang napabalikwas, tumingin sa paligid ng madilim na silid. Ang kanyang telepono, na iniwan niyang nakatihaya sa bedside table, ay biglang nagbukas. Ang screen ay nagpakita ng itim na mapanlinlang na ibabaw. At doon, sa dim na ilaw, nakita niya ang anino. Hindi na ito nakakulong sa salamin. Nasa silid na ito kasama niya.